yung nakatakda na status conference na mangyayari on May 27. Paano po ba ito, Attorney Cristina? Una muna, anong magiging epekto nito doon sa magiging trial? Magkakaroon po ba ng delay dyan? At yung status conference na mangyayari on May 27, ano exactly po ang gagawin doon? Dapat walang delay na maganap dito sa buong proseso, sa pangkalahatan. Kasi magsisimula pa lang naman din yung trial. Kumbaga, trial stage, kaka-approve pa lang ng charges, kaya yung unang hearing, uupo na kaagad yung bagong abogado. Kinomit naman ni Nicholas Kaufman sa kanyang request for withdrawal na alam na nung abogado kung ano yung, updated siya, at meron siyang commitment na attend ito sa May 27. Ang i-discuss kasi sa May 27, crucial. Okay na ba tayo sa ebidensya? Nakuha nyo ba yung mga tinransmit last year? O kayo, defense, ano pa ang itra-transmit nyo? Anong ebidensya ang malabo ang papel sa inyo? Kumbaga, pagkakaserox, meron ba? Okay ba kayo sa e-court? Meron din kasi silang ganung system. Okay ba kayo dyan? Nakukuha nyo ba yung mga email? At ito yung importante, patungtong sa trial, kailan nyo tingin magsisimula ang trial? Yan. So, panimula pa lang naman to, it could be the first of several status conferences over the next few months before trial starts. Kaya maraming pag-uusapan. Pero isa ng importante, nagpa-review kasi yung trial chamber ng detention. Total, i-review dapat to ng parang June. Kasi February huling nasilip. February, March, April, May, June, every 120 days. Sa review na ito, nanghingi ng observations. Kaya, hindi naman ito essentially parang pagpapasya. Mas ano lang, pasada. May naiba ba? May kailangan bang baguhin doon sa parang commitment order kung tawagin natin dito sa Pilipinas? O may sitwasyon ba sa loob sa detention facility na kailangang i-address ang court? Yan ang mga pag-uusapan doon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.